Rax Disebek nag-face reveal na. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1154 sa flashback 63 years ago. Kung saan ito nga yung taon kung kailan mismo nangyari yung pagwawala ni Big Mom sa Elbaf. Nagresulta nga ito sa pagpatay niya kay Jorul. Later on nga pagtapos daw ng insidente na to nagkaroon na daw ng samot-saring dilubyo sa Elbaf. Nandyan nga yung mga sunog, iba't ibang calamities at even famine. Hanggang sa ipinakita nga itong si Queen Istrid na bedridden pa rin dahil sa sakit niya. Itong mga nararanasan nga daw ngayon ng Elbaf tinuturo ni Istrid na kagagawan daw ni Loki. Dahil nga sa hinayaan daw nilang mabuhay itong si Loki, ito na nga daw yung curse na natatamasan ngayon ng Elbaf. Pero mariin nga itong pinasinungalingan ng isang gwardya at sinabing coincidence lang daw ang lahat ng nangyayari. At dito nakita nga nating tumingin itong sanggol na si Loki sa nanay niya na hindi naman nagustuhan ni Istrid. Nagalit nga ito at pinapalayo sa kanya itong si Loki. Hindi pa nga rin niya tanggap na ganito yung itsura ng naging anak niya. Kaya naman no choice nga sinunod ito ng mga gwardya. Dagdag pa nga ni Istrid na as long as hindi daw tatanggalin ng mga giants itong mata ni Loki, patuloy pa rin daw itong sumpa na mararanasan ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga yung sitwasyon ng iba't ibang giants na naghihirap. Meron nga ring nagpaplano na sumugod sa ibang country na mga normal na tao ang naninirahan dahil sa mas mahihina nga daw ang mga ito. Pero bago nga ito matuloy ipinakitang nagkakaroon na pala ng conflict sa loob mismo ng Elbaf. Yung iba't ibang village pala nagnanakawan ng supply para lang makasurvive. At itong krisis nga na to kumuha ng napakaraming inosenteng buhay ng mga giants. Later on nga may ipinakitang matandang giant na nagsasuggest na itong mga nararanasan daw nila ngayon dahil sa isang sumpa. Itong sumpa nga daw na to nagmula sa prinsipe na isinilang mismo sa kastilyo. At dahil nga sa impormasyon na to sinubukang hanapin ng mga giants itong sinasabing prinsipe. Namataan nga nila si Harudin. At since galit nga itong mga giants kay Loki sa pagkakaroon neto ng sumpa, nabaling nga kay Harudin itong galit nila. At sinabing dapat rin daw na isakripisyo itong si Harudin. Pero mariin nga itong tinutulan ng nanay ni Harudin na si Ida. Bago pa nga matuloy sa pekipagtalo itong si Ida agad siyang sinunggaban ng isang giant. Sinakal nga siya neto at tangkang tatagain sana. Itong pangyayari nga na to nasaksihan mismo ni Harudin. Buti na nga lang at saktong dumating si King Herald para sagipin si Ida. Sa sumunod na panel nga inexplain ni Herald sa mga giants ng Elbaf na alam daw niya yung sitwasyon ngayon ng Elbaf. Alam niya na dumadaan sila sa matinding krisis. Kaya naman sa tulong nga daw ng mga allied countries nila nanghingi siya ng tulong. Maraming araw paparating na pagkain mula sa mga kaibigan nilang normal na tao. At dito ipinakita na nga yung mga barkong tinutukoy ni King Herald na may daladalang pagkain para sa mga giants. At dito tuluyan na ngang nakarecover itong Elbaf sa krisis nila sa pagkain. Later on nga ni-reveal na tuluyan na palang namatay itong si Queen Istrid. Hanggang sa kamatayan nga daw neto sinisisi pa rin niya kay Loki yung mga nangyaring dilubyo na naranasan ng Elbaf. Pinagdidiinan pa nga rin daw niya sa huli na merong sumpa na daladala itong si Loki. Though may hatred nga sa puso ni Istrid para sa anak niyang si Loki, kabaliktaran naman neto yung ipinapakita ni King Herald sa anak niya. Masaya nga ito para kay Loki. Pero as stated nga yung pagmamahal daw nawala na sa puso ni Loki simula nung itakwil siya ng nanay niya. Hanggang sa napansin nga bigla ni King Herald na marami daw sugat si Loki, which is kinat nga yung rason kung bakit ito nangyari.
Sa kabilang banda naman sinasabing unti-unti na daw nakakabangon ang Elbaf simula nung mangyari yung matinding krisis na naranasan nila. Hinimok nga ni King Herald ang mga Giants na palakasin daw yung ugnayan ng mga magkakaratig na village sa Elbaf. Nang sa ganon mas maging smooth daw yung paikipagkalakalan sa loob mismo ng Elbaf. Si Loki naman na ilang buwan na nung oras na to ibinigay na sa kapatid ni Istrid na lalaki. Siya nga ang inappoint ni King Herald para mangalaga kay Loki. Si Ida naman nagdesisyon na magtayo ng isang bar sa Underworld hanggang sa tumalon nga ulit yung timeline 56 years ago. Dito nga makikita nating binisita ni King Herald si Harul sa bahay neto. Pinag-uusapan nga nila dito yung insidente raw na nangyari sa Reverie. Tinanong nga ni Harul kung present daw ba si Herald sa Reverie nung oras na mangyari yung sinasabi niyang insidente. Yes, ika nga ni Herald. Kinausap nga daw niya yung kaibigan niyang hari para mag-disguise bilang soldier at makapasok sa Reverie. Pero dininay nga daw ng world government yung request niya. Buti na nga lang daw at may nangyaring assassination sa Reverie nung araw na yon. Dahil kung hindi raw baka nahuli na yung pagdidisguise niya ng world government. Buti na nga lang daw at hindi nahuli si Herald, ika ni Harul, dahil paniguradong gulo daw ang kalalabasan nito. Hanggang sa tinanong na nga ni Harul si King Herald kung narinig na daw ba neto yung patungkol sa Galela. Ang response nga ni King Herald dito oo. Narinig na daw niya itong grupo na to. Ito nga raw yung crew ng mga shipwrights o yung mga tagagawa ng barko. Pero ang pagkakaalam daw ni King Herald hindi nag-e-exist ang mga ito. Bunga nga lang daw ang mga ito ng kwento-kwento. Bali kinorek nga siya ni Harul at sinabing totoo daw itong grupo ng Galela. Naglalakbay nga daw ang mga ito sa iba't ibang parte ng mundo. Isang araw nga raw nagpadala itong grupo na to ng letters sa Elbaf kung saan nakasaad na nahuli daw sila. So consist nga daw itong grupo na to ng 100 warriors. Yung ilan nga raw sa mga ito mga ancient giants at even mga giants mismo. Mabalik nga sa letter nagtataka ngang tinanong ni Harul kung sino daw kaya ang nakahuli sa grupong to. Sino kaya yung tinutukoy nila? Bale ang hinala nga ni King Herald world government ang may kagagawan neto, which is nag-agree naman kaagad itong si Harul. Panigurado nga daw meron silang enemy na nag-e-exist sa nakaraan. Pero itong kalaban nga daw na to dahan-dahang binubura ang history. Nung marinig nga ito ni Herald bigla siyang na-curious. Dagdag pa nga ni Harul na malamang raw konektado yung grupo ng Galela sa sinasabing rumor patungkol sa isang entire army ng mga giants na naging frozen sa hindi malamang lugar. Sa sumunod na panel naman ipinakita ngang dahan-dahan ng nagkakaedad itong si Loki. Kasama nga niya itong kapatid ni Istrid na nagpalaki sa kanya. May signs nga na minamaltrato siya neto. Hanggang sa ipinakita ngang 48 years ago na yung timeline. Sinasabi ngang nagtagumpay si King Herald sa pamamalakad niya sa Elbaf. Nireveal nga na yung goal o pangarap pala ni King Herald ang mabuhay lang ng mapayapa ang lahat ng giant sa mundo. At dito ipinakita nga yung alitan ng magkapatid na sila Loki at Harudin. In-emphasize nga yung pagiging ampun daw ni Harudin. Later on nga ipinakitang sinugod ni Loki yung ilang village sa Elbaf kasama itong mga hayop na nakita natin sa Underworld. Sinisira nga nila yung ilang mga kabahayan dito hanggang sa dumating nga itong si Harudin at pinigilan siya. Huwag nga daw sirain ni Loki yung mga pinaghihirapan ng tatay nila, ika ni Harudin. Ang response nga lang ni Loki wag daw tawaging tatay ni Harudin yung tatay niya. Meaning hindi tanggap ni Loki na kapatid niya itong si Harudin. Dagdag pa nga niya na puro lang daw kapayapaan sa mga insektong tao ang bukang bibig ng tatay nila. Pero binara nga siya ni Harudin at sinabing lahat daw ng nilalang sa mundo pantay-pantay. Hindi nga daw porket
malalaki silang sinilang na mga giants, sila na ang pinakamataas sa lahat. Pagkarinig nga neto ni Loki, agad niyang inatake si Harudin. Nung makita nga ito ng batang Gerd, agad niyang sinaklolohan si Harudin. Pero pinigilan nga siya ni Goldberg at sinabing makakasama daw ito para kay Gerd kung makita ito ni Loki. Pero wala ngang pake si Gerd at tuluyan pa rin niyang tinulungan si Harudin. Itong mga pangyayari nga na to nakita mismo ni Loki. At dito patuloy pa nga ring minamaliit ni Loki si Harudin. At nung oras nga na pinigilan siya ng isang giant soldier, pati nga ito inatake ni Loki. Hanggang sa dito na nga daw na-realize ni Loki na mag-isa lang pala siya sa buhay. Kumbaga meron daw kulang sa puso ni Loki. Kaya naman ipinakita ngang nagdesisyon itong magpakamatay na. Tumalon nga siya mula sa Heaven World pababa sa Underworld. Pero still buhay pa rin siya. Hindi nga niya magawang mamatay na lang. Itong realization nga na to ang nagpaiyak kay Loki. Hanggang sa may ipinakita ngang mga tao sa background ni Loki na merong hinahanap. Inalerto nga rin si Loki ng mga kaibigan niyang hayop. Napansin nga agad nila Shiki at Whitebeard itong si Loki na mas malaki raw kesa sa normal na giant. Nagtataka nga rin itong si Whitebeard kung bakit daw umiiyak itong si Loki. At yes, nireveal nga na ito palang mga tao na merong hinahanap in fact na yung Rox Pirates na. 4 nga silang present ngayon. Sila Shiki, Whitebeard, Miss Bakin at itong kapitan nila na si Rox D. Sebek. Kinausap nga ni Sebek si Loki na meron daw siyang 2 tanong na kailangan niyang sagutin. Una ito na daw ba ang isla ng Elbaf? At ikalawa kung nandito daw ba ngayon si King Herald? Bale habang nagsasalita nga itong si Sebek may narration nga na itong si Sebek daw actually na nakilala na si King Herald 8 years ago pa, which is 56 years ago nga yung tinutukoy dito. Nagkita nga daw sila sa Reverie kung saan nung oras daw na to pumatay si Sebek ng isang Marine Admiral. Dagdag information pa nga sa ibaba ng pangalan ni Sebek kinukumpirma na itong tao daw na to ang mismong tatay ng current emperor na si Blackbeard. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1154. So sobrang overflowing information nga yung nasaksihan natin sa chapter na to. Kaya naman sa susunod na video nga natin i-explain natin yung mga naganap sa chapter na to. Kaya naman abangan nyo nga yung analysis video natin. So yun lang, peace!